Formal nang nanumpa bilang ika-47 Pangulo ng Estados Unidos si Donald Trump. Pinangunahan nitong si Chief Justice John Roberts ang panunumpa nitong si Trump sa loob ng Capitol Rotunda. Bukod sa Abraham Lincoln Bible, para sa panunumpa ay ginamit ni Trump ang kanyang personal na Biblia. Ang nasabing Biblia ay siyang ginamit niya rin sa unang termino niya bilang Pangulo ng US noong 2017. Matapos ang panunumpa ay nagpaputok ng canyon ang US military bilang tradisyon sa kanilang pagpupugay. Isinagawa sa loob ng Capitol Rotunda ang panunumpa dahil sa labis na lamig ng panahon. Huling isinagawa ang indoor na panunumpa ay noong panahon nitong si dating US President Ronald Reagan. Nangyari po ito noong 1981. Bago ang panunumpa ni Trump ay nanumpa na rin bilang kanyang vice-presidente itong si J.D. Vance na pinangunahan itong si Supreme Court Justice Brett Kavanaugh. Dumalo sa nasabing panunumpa ang mga napiling bubuo ng kanyang gabinete, ganoon din ng mga dating Pangulo ng Estados Unidos at kanilang mga asawa. Sinimulan ni Trump ang kanyang talumpati sa muling pagiging una ng Estados Unidos sa buong mundo, kung saan anya ay ito'y posibleng kaiinggitan ng marami. Narito ang bahagi po ng kanyang pahayag. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Diniyak din ni Trump na matatapos na ang mga maling gawain ng kanilang mga justice system at makakamit ng bawat mamamayan ng Estados Unidos ang tamang hustisya. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. America will soon be greater, stronger, and far more exceptional than ever before. Kabilang din sa mga ipinangako nitong si US President Trump ay ang tatapusin ang umano'y pagkakaroon ng colorblind at merit-based society, kung saan gagawa ito ng batas para daw sa dalawang kasarian lamang na kikilalanin ang babae at lalaki lamang. Narito pa ang kanyang bahagi po ng pahayag. This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Muli ring binigyang halaga nitong si President Trump ang kanyang naging pangako nung halalan na papalayasin niya ang mga illegal na migrants sa US, kung saan agad na nitong isisimulan sa unang araw niya sa opisina bilang Pangulo ng Estados Unidos. Narito pa ang kanyang pahayag. Will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Samantala, ituturong din umano ng kanyang administrasyon bilang mga terorista, yaong mga foreign drug cartel na namamayagpag sa Estados Unidos at maging sa ibang bansa. Narito pa ang bahagi po ng babala nitong si US President Donald Trump laban sa mga drug cartel. Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign
terrorist organizations. And by invoking the Alien Enemies Act of 1798, I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks, bringing devastating crime to U.S. soil, including our cities and inner cities. Ilan sa mga ipapatupad niya sa kanyang pag-upuan niya ay ang pagpapalakas ng oil production ng Estados Unidos, ganon din ang pagtanggal sa anumang government censorship at ibalik ang free speech doon sa Estados Unidos. Hindi na rin nito papayagan umano ang pagkakaroon ng hindi patas na pagtrato sa ilalim po ng justice system ng Estados Unidos. After years and years of illegal and unconstitutional federal efforts to restrict free expression, I will also sign an executive order to immediately stop all government censorship and bring back free speech to America. Never again will the immense power of the state be weaponized to persecute political opponents. Something I know something about. We will not allow that to happen. It will not happen again. Under my leadership, we will restore fair, equal, and impartial justice under the constitutional rule of law. Bahagi pa rin po yan ng speech ni US President Donald Trump, mga kamumbo. Matapos naman ang mahaba-habang panunumpa o seremonya ng panunumpa nitong si Trump, nagtungo ito sa Capitol Hill at pinasalamatan ng mga supporters. Dumalo rin sa salo-salo na inihandaan ng US Congress at nagtungo sa Capitol One na arena sa Washington DC para magkaroon ng ilan pang mga sumunod na programa.